Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang sports drama film na, American Wrestler, The Wizard. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula noong dekada 80 sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq, kung saan ang Estados Unidos ay sumusuporta sa Iraq. Nangangamba sa kaligtasan ng kanilang anak at upang hindi masangkot sa kaguluhan ng digmaan, nagpasya ang mga magulang ni Ali na ipadala siya sa Estados Unidos. Bago siya umalis, binigyan siya ng kanyang ina ng isang espesyal na alaala, isang susi upang maalala siya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating si Ali sa California kung saan ay nanirahan siya sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Hafez. Gayunpaman, ang bagong buhay ni Ali sa Amerika ay hindi naging madali. Sa kanyang unang araw sa paaralan, nakaranas siya ng pambubuli mula sa kanyang mga kaklase. Dahil sa digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq, maraming mga Amerikano ang tinitignan ang mga Iranian bilang mga kaaway at tinatawag si Ali na terorista ng ilan sa kanyang mga kaklase. Naging target siya ng pang-aapi, lalo na mula sa isang batang nagngangalang Mike, na patuloy na iniinsulto at hinihiya siya. Isang araw pagkatapos ng klase, dumaan si Ali sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaklase na si Christy. Sa mga sandaling iyon, tumutulong siya sa kanyang ina sa pagpapatakbo ng negosyo. Kinaumagahan, pinaghanda ng tanghalian ng kanyang tiyuhin na si Hafez si Ali upang may baon siya sa paaralan. Ngunit nang maalala niya ang tukso ni Mike at ng mga kaibigan nito tungkol sa kanyang baon ay itinapon niya ito dahil sa kahihiyan. Ang pambubuli na nararanasan ni Ali ay hindi lamang limitado sa paaralan. Pati ang kanyang tiyuhing si Hafez ay nahihirapan din sa pagharap sa mga pang-aalipusta sa kanilang komunidad. Marami sa mga tao ang tinitignan siya bilang isang banta dahil siya ay isang Iranian. Dahil dito, nawalan ng mga customer ang repair shop ni Hafez. Sa paaralan, sinubukan ni Ali na makibagay sa pamamagitan ng paglahok sa mga extracurricular activity. Iniisip niyang sumali sa koponan ng football, ngunit nagbago ang kanyang isip nang malaman niyang kasali si Mike sa koponan. Pagkatapos ay naisipan niyang sumali sa team ng basketball ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Isang araw, habang tinitignan ni Ali ang mga tropeyo na napanalunan ng kanyang paaralan sa iba't ibang palakasan, sinadyang binangga siya ni Mike kaya nabuwal siya. Nag-away sila at kinailangan ng principal na si Mr. Skinner na pumagitna upang mahinto ang away. Sa mga sandaling iyon, binalaan ni Mr. Skinner si Ali na huwag nang magdulot pa ng problema kung hindi ay maaari siyang mapatalsik. Pagkatapos ng klase, nakita ni Ali si Christy na pinapagalitan ng kanyang ina dahil bumagsak ito sa exam. Nagbabala din ang ina ni Christy na ibebenta ang kanyang sasakyan bilang parusa. Dahil naaawa kay Christy, inalok ni Ali na tulungan siyang mag-aral. Dahil magaling siyang estudyante, naniniwala si Ali na makakatulong siya upang mapataas ang mga grado ni Christy. Sa di inaasahang pangyayari, pumayag si Christy na magpatulong at lubos siyang nagpapasalamat sa kabutihan ni Ali. Kinagabihan, pumunta si Ali sa gym ng paaralan kung saan nagaganap ang isang torneo ng wrestling. Pinanood niya ang koponan ng kanyang paaralan na nakikipagkompetensya. Nang makita niya ang mga wrestler na naglalaban ay nakaramdam siya ng pananabik kaya nagpasya siya na sasali siya sa wrestling team. Kinabukasan, kinausap ni Mr. Skinner ang coach ng wrestling na si Plyler at sinabi sa kanya na pagbutihin ang performance ng team nila. Sinabi rin niya kay Plyler na huwag payagang sumali si Ali sa koponan kung sakaling magtanong ito. Kinalaunan, nilapitan ni Ali si Coach Plyler habang nagsasanay at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa wrestling team. Ngunit tumanggi si Plyler at sinabing hindi sila tumatanggap ng bagong miyembro. Ngunit hindi sumuko si Ali. Patuloy niyang sinusubukang kumbinsihin ang coach na bigyan siya ng pagkakataon. Nakita ang kanyang determinasyon, sa wakas ay nagpasya si Coach Plyler na bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi niya kay Ali na labanan ng isa sa mga wrestler ng koponan, isang binatang nagngangalang Jimmy. Napag-alaman na walang karanasan si Ali sa wrestling kaya madali siyang natalo ni Jimmy sa laban. Sa di inaasahang pangyayari, inamin ni Jimmy na matatag si Ali at hindi madaling sumuko. Humanga si Coach Plyler sa disposisyon ni Ali kaya pinayagan siya nitong sumali sa koponan ng wrestling, at binigyan pa siya ng jersey ng koponan. Bilang resulta, si Ali ay nakaramdam ng pagmamalaki at pag-asa habang pauwi. Nasasabik siyang ibahagi ang balita sa kanyang tiyuhin.
Pagdating ni Ali sa bahay, nagulat siya nang makita ang kanyang tiyuhing si Hafiz na nakasuot ng pormal. Ibinahagi ni Hafiz ang masamang balita. Nahihirapan na siya sa pinansyal at hindi na niya kayang suportahan si Ali. Wala nang ibang opsyon kaya sinabi niya kay Ali na plano niyang ipadala siya pabalik sa Iran at hiniling na simulan na niyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Labis na nasaktan, pumasok si Ali sa kanyang silid. Nakaramdam ng awa si Hafiz sa pamangkin kaya sinundan niya ito sa kanyang silid. Nakita niyang nakaupo ito sa kama habang hawak ang wrestling jersey na ibinigay sa kanya ni Coach Plyler. Nang tanungin ni Hafiz ang tungkol sa jersey, ipinaliwanag ni Ali na sumali siya sa wrestling team ng paaralan. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Hafiz tungkol sa pagpapabalik kay Ali sa Iran. Nagpasya siyang suportahan ang kanyang pamangkin at tulungan siyang maging mahusay na wrestler upang walang sino mang manghamak sa kanya. Lumalabas na si Hafiz ay isang dating profesional na wrestler na nanalo sa maraming torneo sa nakaraan. Ilang araw ang lumipas sa paaralan, sinimulan ni Coach Plyler na turuan si Ali ng mga pangunahing kaalaman sa wrestling. Kasabay nito, tinuturuan din ni Hafiz si Ali na palakasin ang kanyang katawan sa bahay. Binigyan niya si Ali ng isang tradisyonal na kasangkapang pang-ehersisyo ng mga Persian na tinatawag na meal, at sinabi sa kanya na iwas-iwas ito ng 100 beses araw-araw upang palakasin ang kanyang mga braso. Pagkatapos ng kanyang training, nakipagkita si Ali kay Christy sa restaurant upang tulungan siyang mag-aral. Sa simula, pareho silang nakakaramdam ng kaunting pagkailang sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila. Habang lumilipas ang panahon, naghahanda si Ali at ang koponan ng wrestling para sa isang inter-school wrestling tournament. Si Ali ay inilagay sa 126 kg weight class at dumating si Hafiz upang suportahan siya. Sa laban, nahirapan si Ali sa simula. Paulit-ulit siyang pinabagsak ng kanyang kalaban at ang malupit pa nito ay binabas siya ng mga tao dahil iba ang lahi niya. Sa kabila nito, pinalakas ni Hafiz ang loob ni Ali, sinabihan siyang manatiling nakafocus at huwag sumuko. Inspirado sa suporta ng kanyang tiyuhin, bumangon muli si Ali at lumaban gamit ang kanyang buong lakas. Sa huli ay nanalo siya sa laban. Bilang resulta, malakas na nag-cheer sina Hafiz, Coach Plyler, at ang mga ka-teammate ni Ali sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng laban, tinawag ni Principal Skinner si Coach Plyler sa isang tabi. Kahit pananalo si Ali, hindi natuwa ang principal sa presensya niya sa koponan. Nababahala siya na ang tagumpay ni Ali ay maaaring makasakit ng damdamin ng mga manunood at magdulot ng problema. Gayunpaman, hindi pinansin ni Coach Plyler ang mga alalahanin ng principal, dahil sa lahat ng mga wrestler sa team, si Ali lamang ang nanalo sa kanyang laban. Mula noon ay mas nagpursige pa si Ali sa kanyang pagsasanay. Pinag-aralan niya ang mga bagong teknik sa wrestling at pinagtibay ang kanyang pisikal na lakas. Nagbunga ang kanyang pagsisikap at nagpatuloy siyang manalo sa bawat torneyong sinalihan niya. Pagkaraan ng ilang panahon, sinurpresa ni na Jamie at ng iba pang mga wrestler si Ali sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng team jacket. Isang palatandaan na tinatanggap na nila siya bilang isa sa kanila. Sa parehong pagkakataon, bumuti rin ang mga grado ni Christy, salamat sa tulong ni Ali sa kanyang pag-aaral. Upang ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay, si Ali, Christy, at ang kanilang mga kaibigan ay palihim na pumasok sa isang pribadong pool nang walang paalam upang magpakasaya. Habang sila ay nagsiswimming at nagtatawanan, biglang dumating ang may-ari ng bahay at tinaboy sila. Lahat ay nakatakbo palabas ng bakod maliban kay Ali at Christy na nasa pool pa rin. Sa kabutihang palad ay hindi sila napansin ng may-ari. Nang umalis ang may-ari ay natawa lang sila tapos ay nakaramdam ng pagnanais sa isa't isa. Lumipat ang kwento sa isang binatang nagngangalang Roman, ang kampyon sa mga kompetisyon ng high school wrestling. Narinig ni Roman ang kahangahangang sunod-sunod na panalo ni Ali sa mga inter-school wrestling tournaments. Dahil walang sino man ang nakalapit sa pagtumbas sa record ni Roman, naramdaman niya ang banta sa kanyang tagumpay dahil kay Ali. Determinado na patunayan ang kanyang sarili, nagpasya si Roman na hamunin si Ali sa susunod na torneo. Gayunpaman, kailangan muna niyang magbawas ng timbang upang makasama sa weight class ni Ali na 126 kg. Hindi nagtagal, bago ang isang laban, sinabi ni Coach Plyler kay Ali na manatiling munang nakatago sa sulok dahil ang mga manonood ay binabas siya tungkol sa kanyang lahi.
Habang nasa sulok ay aksidenteng narinig ni Ali ang isang pag-uusap sa pagitan ni Christy at ng kanyang kaibigan na si Wendy. Nang tanungin ni Wendy si Christy kung boyfriend niya na ba si Ali ay itinanggi ito ni Christy. Labis na nagulat si Ali nang magbigay si Christy ng hindi magandang komento tungkol kay Ali. Dahil sa narinig ay nasaktan at nagalit si Ali. Ginamit niya ang kanyang emosyon sa laban. Tinalo niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo, na ikinagulat ng lahat. Pati ang principal na dating kontra kay Ali ay tumayo at pumalakpak sa kanyang kamanghamanghang performance. Pagkatapos ng torneo, hinarap ni Roman si Ali sa locker room at tinakot siya. Binalaan siya na hindi magiging madali ang kanilang paparating na laban. Nang umuwi si Ali, sinabi niya sa kanyang tiyuhing si Hafez ang banta ni Roman. Bilang paghahanda para sa laban, pinanood ni Hafez at Ali ang mga recording ng mga nakaraang torneo ni Roman. Matapos pag-aralan ng mabuti ang mga footage, natuklasan ni Hafez ang kahinaan ni Roman sa kanyang balanse. Tinuruan ni Hafez si Ali ng mga espesyal na teknik sa pag-lock na magagamit laban kay Roman sa laban. Ngunit, pakiramdam ni Ali ay hindi siya sigurado sa sarili. Malapit na niyang harapin ang walang talong kampyon ng high school wrestling at labis na nararamdaman niya ang pressure. Nakikita ang takot ni Ali, binigyan siya ni Hafez ng payo. Sinabi niya kay Ali na hindi siya magiging pinakamahusay kung hahayaan niyang kontrolin siya ng takot. Tinanong din ni Hafez ang pamangkin kung may kinatatakutan ba siyang isang taong gumugulo ng kanyang isipan at katahimikan. Kinabukasan sa paaralan, nagpa siya si Ali na sundin ang payo ng kanyang tiyuhin at harapin ang taong nambubuli sa kanya. Papalapit na siya kay Mike nang biglang humarang si Christy at tinanong siya kung bakit siya umiiwas. Bilang tugon, sinabi ni Ali na narinig niya ang pag-uusap nila ni Wendy at labis siyang nasaktan sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos sabihin ito ay lumayo si Ali kay Christy at diretso niyang tinungo ang kinaroroonan ni Mike. Sa harap ng lahat, hinarap ni Ali ang bully na si Mike at hinamon ito ng suntukan. Nagpangabot ang dalawa hanggang sa matalo ni Ali ang hambog na bully. Sa wakas ay napagtagumpayan niya ang kanyang takot. Gayunpaman, dumating ang principal at inawat sila. Nang malaman ng principal na si Ali ang nagsimula ng away, wala siyang nagawa kundi patalsikin si Ali sa wrestling team ng paaralan. Ibig sabihin, hindi na makakasali si Ali sa paparating na torneo. Samantala, binisita ni Coach Plyler si Hafez sa bahay. Sinabi niya kay Hafez na humanga siya sa mga kasanayan ni Ali sa wrestling at hiniling kay Hafez na maging assistant coach. Naniniwala si Plyler na ang mga teknik ni Hafez ay makakatulong sa wrestling team ng paaralan upang makamit nila ang tagumpay. Pumayag si Hafez nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, sinimulan ni Hafez ang pagsasanay sa koponan kasama si Plyler. Habang nanonood si Ali mula sa isang tabi, pakiramdam niya ay nabigo na siya matapos siyang tanggalin sa koponan. Pagkatapos ng training, habang naglalakad si Ali sa pasilyo ng paaralan ay hinabol siya ni Christy. Desperado na magpaliwanag, sinabi ni Christy kay Ali na sinabi niya lamang ang mga nakakasakit na bagay dahil ayaw niyang tuksuhin siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ngayon, hindi na iniintindi ni Christy ang iisipin ng iba dahil mahalaga sa kanya si Ali. Para patunayan ang kanyang nararamdaman, hinalikan ni Christy si Ali sa harap ng lahat, na ikinagulat ng mga estudyante sa paligid nila. Sa huli, sinabi ni Christy kay Ali na mahal niya ito at hindi na niya ito itatago kaninuman. Pagkatapos magkaayos nina Ali at Christy, nagmadali si Ali patungo sa opisina ng principal upang humingi ng isa pang pagkakataon na makabalik sa koponan ng wrestling. Sa una ay tumanggi ang principal sa kahilingan ni Ali, ngunit hindi siya sumuko. Ipinakita niya ang susi na ibinigay ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya kung paano nakatulong ang susi upang manatili siyang malakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pagkatapos ay ibinahagi ni Ali ang mga hirap na kanyang naranasan sa Iran at nakiusap sa principal na bigyan pa siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Nangako siya na gagawin niya ang lahat upang iangat ang paaralan nila sa larangan ng palakasan. Naantig sa taos-pusong pakiusap ni Ali, sa wakas ay pumayag ang principal na makabalik siya sa koponan. Sa sumunod na wrestling tournament, hindi lamang si Ali ang nagtagumpay. Maging ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagpakita ng pambihirang kasanayan at galing. Salamat sa pagsasanay at gabay mula kay Coach Plyler at Hafez. Ang buong koponan ay pumasa para sa final round. Kinagabihan,
Nagplano sina Ali at ang kanyang mga kaibigan na ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Sa pagkakataong iyon, nais ni Ali na imbitahan ang kanyang tiyuhin na sumali sa pagdiriwang ngunit tumanggi si Hafez at nagpa siya na umuwi na lang. Sa kasamaang palad, sa kanyang pag-uwi ay nabangga ang motor na minamaneho niya. Ang biglaang pagkamatay ni Hafez ay labis na ikinalungkot ni Ali na ngayon ay nawalan ng tanging pamilya na meron siya sa California. Ang nakakalungkot pa sa nangyari ay maituturing siyang illegal alien dahil patay na ang sponsor niya. Nakarating kay Coach Plyler, sa principal at kay Ali ang balita na kailangan niyang mag-report sa immigration sa araw din ng laban nila upang maproseso ang papel niya pabalik ng Iran. Pinili ni Ali na lumaban muna dahil alam niyang anuman ang mangyari ay mapapabalik din siya sa Iran. Dumating ang araw ng final round ng wrestling tournament at nakatakdang harapin ni Ali si Roman, ang kampyon. Ipinahayag na ang lahat ng kasamahan ni Ali na nakapasok sa kompetisyong iyon ay natalo sa elimination round kaya si Ali na lamang ang huling pag-asa ng paaralan. Bago magsimula ang laban, pinalakas ni Coach Plyler ang loob ni Ali, pinaalalahanan siyang manatiling nakafocus at ipaglaban ang tagumpay na laging pinaniniwalaan ng kanyang tiyuhin na makakamit niya. Nagsimula ang laban at nahirapan si Ali. Sa unang round ay si Roman ang namayani. Paulit-ulit niyang pinabagsak si Ali dahilan upang makakuha siya ng 4 na puntos. Sa ikalawang round, nag-commit siya ng foul na nagbigay daan kay Ali upang makahabol. Nang pinabagsak muli ni Roman si Ali ay nahirapan itong bumangon. Gayunpaman, nang mapansin ni Ali ang bakanteng upuan sa tabi ni Coach Plyler, ang upuan para kay Hafez, nakaramdam siya ng matinding determinasyon. Naalala ni Ali ang mga teknik sa pag-lock na itinuro sa kanya ng tiyuhin at ginamit niya ito. Isa-isa, dahan-dahan, nabaliktad ni Ali ang laban at sa huli ay tinalo niya si Roman sa isang dramatikong pagbabalik. Ang mga tao sa paligid ay nagsigawan at nag-cheer habang tinatamasa ni Ali ang pagiging kampyon. Dagdag pa rito, ibinalita ng isang agent kay Ali na pwede na siyang manatili sa Amerika dahil sila na ang baalang maglakad ng mga papeles niya dahil kailangan siya ng estado ng Iowa bilang atleta nila. Bibigyan siya doon ng scholarship upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nagtatapos ang pelikula kay Ali at Christy na bumisita sa puntod ng tiyuhin niyang si Hafez. Bago umuwi, inilagay ni Ali ang kanyang medalya sa lapida ng kanyang tiyuhin.